Si Clarita, 12 years old, masiyahing bata, pero maagang naulila sa magulang. Nakatira siya sa puder ng kapatid ng kanyang ina, sa tiyo Armando niya. Madalas siya nitong pagbuhatan ng kamay at kinakasama nitong babae sa bahay. Siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Pagluluto, paglalaba, at madalas sa kalsada na mamalimos para may maiabot sa kanyang abusadong tiyuhin. Hoy, Clarita! Halika nga rito, bata ka. Bakit namumuti itong pantalon ko, ha? Di ba sinabi ko sa'yo, ibukod mo lang ng laba tong mga pantalon ko? Nahalo mo na naman sa mga puti, kaya nagkupasan. Buisit ka talagang bata ka. Galit nitong hinampas-hampas ng palad ang likod ni Clarita. Aray ko po, tiyo! Si Tita Janet naman po nagsama yun sa mga puti. Pagbalik ko po nakapatong na to sa mga puti. Paliwanag ng bata habang nasasaktan sa pagkakapalo sa kanya ng tiyuhin. Hoy! Anong ako? Ikaw lang to maglalaba tapos akong sisisihin mo? Naku Arman, pagsabihin mo yung pamangkin mo baka kung anong magawa ko dyan. Minsan, kahit wala naman siyang ginagawang mali, wala naman talaga ay madalas pa ring pag-initan siya ng kinakasama ng Tito Arman niya. Gumagawa ito ng paraan na isisisi nito sa kanya. Gaya ng sasadyain itong lakasan ng gasol para masunog ang sinaing habang abala sa ibang gawain si Clarita. Sa kalsada ay inaabot pa nga si Clarita sa panlilimos at pagbebenta ng sampagita sa mga simbahan. Ate, palimos po. Kahit magkano lang, pangbili lang ho ng pagkain. Kuya, palimos po. Asan bang mga magulang na mga batang to? Dapat nasa school ang mga tulad mo at hindi sa kalsada. Luma na yung style niyo, iha. Puro ganyan dahil ng mga pulubing tulad mo eh. Lumayo ka nga sa harap ng tindahan ko. Baka malasin ako eh. Madalas ang ganitong senaryo sa daan sa tuwing namamali mo siya. Laging may masasakit na mga salita ang kanyang natatanggap mula sa mapanghusgang lipunan. Ngunit sa kabila ng kalungkutan ay may mga kaibigan naman si Clarita. Sila Noknok at Ana. Mga batang kapwa niya din nagtitinda ng sampagita o namamalimos. Oh, nakaubos ka na ng tinda mo, Clarita? Tanong nito. Kumusta? Mukhang paldo ka na Dagdag naman ni Ana. Paldo sana kung salkansya ko lang mapupunta. Hindi Sa pinto pa lang ng bahay, kakapkapan na ako ng tiyuhin ko. Paliwanag niya sa mga kaibigan. Bakit kasi hindi ka nalang lumayo sa puder ng tito mo? Sumama ka sa amin. Masaya rin kaya matulog sa gilid-gilid ng kalsada. May hideout din kami sa ilalim ng tulay. Pwede rin tayo sa imbakan ng mga luma at sira-sirang bus. Hindi ko alam Si Tito Arman na lang kasi ang kilala kong kamag-anak. Isa pa, ayokong iwan ang bahay namin. Baka angkinin na ng bruhan niyang girlfriend. Ang bahay na iniwan sa kanya ng kanya mga magulang ay pinaghirapan itong bilhin at itayo. Ngunit kalahati ng lupa ay ibinenta na ng tiyuhin niya para sa pagpapalibing ng kanyang mama. Ang bahay ay inangkin na din ng tiyuhin niya at wala rin itong pakialam kung lumayas man si Clarita sa bahay na yon. Nang makauwi si Clarita ay gaya ng dati, inaabangan siya ng abusadong tiyuhin at hiningi sa kanya ang perang naipon niya sa maghapong pamamalimos at pagbibenta ng sampagita. Ngunit hindi niya ibinigay ng buo. Itinago niya ito sa gilid ng kalsada at tinakpan ng damo. Nagalit ang tiyuhin niya nang malamang maliit na halaga lang ang kinita niya. Kaya naman, pinagbuhatan ulit siya nito at ikinulong sa kwarto. Hindi siya pinakain magdamag. Samantalang, pinambili lang ng alak ang kinita ni Clarita. Sa puntong yon, ay nakapagdesisyon na si Clarita na lumayas na sa kanilang bahay. Inilagay niya sa kanyang bag ang mga damit at litrato ng kanyang nanay at tatay. Hinulog na niya ito sa bintana sa labas.
Kinabukasan, nang pagkatapos niyang maglinis ng buong bahay, ay nagpaalam na siyang mamamalimos. Yun din ang araw na hindi na siya babalik pa sa poder ng tiyuhin. Dala ang bag, sumama na nga siya sa kanyang mga kaibigan. Sa imbakan nga sila ng mga luma at sira-sirang bus na tulog. Kumain at nagkwentuhan. Nang mga oras na yon, masayang-masaya si Clarita kasama ang mga kaibigan. Pakiramdam niya ay nakalaya siya sa madilim na kulungan. Isang araw, sa kanilang pamamalimos, hindi niya sinasadyang mabunggo ang isang batang babae. Nakasalukuyang tumatakbo na tila may tinatakasan. Nakasombrero ito, naka-face mask at kasing laki niya lang. Nabitawan nito ang kwintas na hawak. "Sorry, ayos ka lang?" Tanong niya rito, ngunit hindi na rin siya pinansin nito nang mapansing papalapit na ang mga lalaking humahabol dito. "Teka bata, yung kwintas mo nahulog!" Sigaw nito. Nang makalapit ang mga lalaki, ay nakita siya ng mga ito at napagkamalang siya ang batang hinahabol nila. Tinawag siya ng isa sa mga lalaki na prinsesa. "Prinsesa Brianna, pakiusap, huwag mo na po kaming pahabulin pa. Alam niyo naman pong matanda na ako eh." Hinihingal pang wika ng nangunguna sa mga lalaki. "Po, teka lang po Manong, nagkakamali po ata kayo. Hindi po ako yung tinutukoy niyo." Paliwanag niya, ngunit hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Inutusan ni Pakundo ang isa sa mga lalaking kasama na buhatin ang inaakala nilang prinsesa. Nakita ng mga kaibigan niya na binuhat siya at isinakay sa magarang sasakyan na pangmayaman. Teka, kaibigan namin yan! Saan niyo siya dadalhin?" Sigaw niya. "Clarita, bitawan niyo siya!" Humahabol na sigaw. Wala rin silang nagawa pa. Kung hindi panoorin lang na makalayo ang mga lalaki, sakay ng 3 kotse. Kasama nga ang kaibigan nilang si Clarita. Samantala, sa likod ng malaking poste ng kuryente, ay nanonood naman ang tunay na prinsesang Brianna. Nagtataka ito kung bakit inaakala ng mga tauhan ng kanyang lolo na ang batang nakamaga sa kanya ay bilang siya. Sinubukan niya makipagkita sa 2 kaibigan ni Clarita. Nang makita siya nila Noknok at Ana, ay hindi ito makapaniwalang may kamukha si Clarita. "Sino ka? Bakit kamukhang kamukha mong kaibigan namin?" "Imposibleng ikaw si Clarita dahil kakakakita lang namin sa kanya na inalayo ng mga lalaki sakay ng kotse." "Ako si Brianna. Sorry, hindi ko rin alam. Pati ako naguguluhan rin na bakit inakala nilang ako siya." Samantala, sa Ponchelo Hacienda, paulit-ulit na pinapaliwanag ni Clarita na hindi siya ang batang hinahanap nila, na nagkamali sila ng batang inuwi. Ngunit hindi kumbinsido si Don Ponchelo dahil sa kilala nilang may pagkapilya si Prinsesa Brianna. Wala na ang mga magulang ni Brianna tulad ni Clarita. Nasawi ang mga ito sa gitna ng karagatan nang magkaroon ng pagsabog sa barkong sinasakyan nila at hindi na nga natagpuan pa. Himalang nakaligtas sa trahedya ang 2 sanggol na babae na nakalagay sa loob ng 2 basket. Nagkahiwalay ang 2 basket at ang isa ay napadpad sa daungan ng barko sa Manila. At ang isa naman ay natagpuan ng mga rescuer at ibinalik kay Don Ponchelo. Hindi alam ni Don Ponchelo na may kambal na anak noon ang kanyang anak na lalaki. Pabalik pa lang sana ng Palawan si Ronaldo kasama ang babaeng minamahal at 2 kambal na anak upang opisyal na ipakilala sana sa kanya. "Apo Iha, tama tong kalokohan mo. Simula ngayon, magdadagdag ako ng mga tauhan na magbabantay sa iyo. Lilimitahan ko rin ang paglabas mo ng hasyenda." Saad ni Don Ponchelo. "Mawalang galang na po, pero hindi po talaga ako si Brianna na hinahanap niyo.
Iuwi niyo na po ko sa amin. Pakiusap po. Nagmamakaawang wika ng batang si Clarita. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Don Ponchelo dahil sa suot-suot ni Clarita ang kwintas ni Brianna. Ilang araw ding nanatili si Clarita sa hasyenda kasama ang lolo ni Brianna. Hindi siya sanay sa buhay na marangya. Lahat ng pagkain noon ay ini-imagine niya lang ay nasa harapan niya. Buhay na may utosang katulong at malayo siyang makapaglaro sa malaki at malawak niyang playground. Samantala, si Brianna ay sinusubukan namang mabuhay kasama ng dalawang kaibigan ni Clarita sa kalsada. Namalimos at nagtinda ng sampagita. Ngunit dahil sa nasanay sa buhay marangya si Brianna at sa mga pagkaing pangmayaman, ay hindi tinatanggap ng sikmura niya ang mga tira-tirang pagkain na madalas kolektahin nila Noknok at Ana para lang makasurvive. Minsan, kahit pangalugaw, ay hindi rin siya sanay na kainin ito. Isang gabi, dahil sa pagtitiis niya na hindi kumain, ay sumakit ang kanyang tiyan. Nilagnat siya, kaya naman naiwan lang siyang nagpapahinga sa loob ng lumang bus. Umiiyak siyang namimiss ang lolo Ponchelo niya, pati mga katulong nilang madalas niyang nakakakwentuhan. Nang bumalik sila Noknok at Ana, may dala silang gamot para sa kanya at isang supot ng burger at gatas na nasa bote. Nagpasalamat naman si Brianna sa dalawa sa tulong ng mga ito. Napansin nila ang kaliwang balikat ni Brianna na may kaparehong peklat na hugis puso kay Clarita. Sa kanang balikat naman ni Clarita, nakalagay ang peklat nito. Teka, may balat ka din sa balikat? Hindi kaya kambal talaga kayo ng kaibigan naming si Clarita? May balat din kasi siya, sa kanang balikat naman. Pagtatakang sabi nito. Pero bakit magkaiba sila ng magulang? Pero walang sinabi sa akin si Lolo na may kambal ako. Ang kwento niya lang ay maagang namatay ang mga magulang ko sa trahedya sa gitna ng karagatan. Ako lang daw ang nakaligtas. Sa Ponchelo Hacienda naman ay napansin din ng lolo ni Brianna na nasa kanang braso ang balat ng apo at hindi sa kaliwa. Ngunit parehong hugis puso ito. Kaya naman, tinanong niya kung nagsasabi ba ng totoo ang bata na hindi siya si Brianna. Sabihin mo, totoo bang hindi ikaw ang aking apo? Sinabi ko naman po sa inyo na hindi nga po ako kung tinatawag yung Brianna eh. Ako po si Clarita. Pero alam ko po kung saan siya mahahanap. Noong araw po kasing namamalimos ako, ay may nakamugo sa akin na tumatakbong batang babae din. Nakasombrero at face mask. Pero alam ko kung babae siya. Naiwan niya po tong kwintas at napulot ko. Paliwanag ni Clarita. Naguguluhan naman si Don Ponchelo dahil sa malaki ang pagkakapareho ng batang inakala niyang apo at sa kanyang apo na si Brianna. Kaya naman naisip niyang isama si Clarita para hanapin si Brianna. Nagpunta sila sa hideout kung saan naroon si Brianna na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ni Clarita. Natulala at kapwa hindi makapaniwala sila Brianna at Clarita sa malaking pagkakapareho nilang dalawa. Para silang pinagbiyak na bukod sa sobrang pagkakahawig ng kanilang muka. Maging sila Don Ponchelo at dalawang kaibigan ni Clarita ay hindi rin makapaniwala sa nangyayaring eksena. Iniuwi ni Don Ponchelo si Brianna kasama si Clarita at dalawang kaibigan nitong si Noknok at Ana. Ipina-DNA test ni Don Ponchelo ang dalawang bata at positive ang lumabas sa resulta. Sila ay 100% magkapatid. Ipinaimbestigahan ni Don Ponchelo sa magaling niyang abogado ang naging buhay noon ng anak niyang lalaki. Nalaman nga niyang nagkaroon ito ng kasintahan at 2 anak na babae na noong mga panahong pabalik na ng probinsya nila ay nagkaroon ng trahedya sa barkong sinasakyan ng mga ito. Ang 2 sanggol ay magkahiwalay na nasa basket
at ang isa ay inanod papuntang Pangpang sa Tondo, Manila. At ang isa ay mapalad na nasagip ng mga rumisponding rescuer. Masayang nalaman ni Don Ponchelo na kasama na niya ang 2 apo niya. Sa loob ng 12 taon na nahiwalayat, nabuhay sa malaimpyernong buhay ang isa pang apo, babawi siya at ibibigay ang pagmamahal, pag-aalaga at pangarap na masayang pamilya kay Clarita. Masayang-masaya ako dahil may kakambal pala ako. Nung time na lumayas ako siguro, plano yun ni Lord para mahanap at makilala kita, Clarita. Masayang wika ni Brianna. Ako din, walang mapaglagyan ng kaligayahan ko dahil nakilala ko ng totoong pamilya ko. Noon ko pa alam na ampun ako nang nagpalaki sa akin, pero minahal naman nila ako. Kaya lang, maaga silang kinuha sa akin ni Lord bago ko pa malaman lahat ng mga tanong sa isip ko. Pero totoo nga may Diyos dahil gabi-gabi ako nananalangin na mahanap ko ang tunay kong pamilya. Medyo malungkot ako dahil hindi ko nakilala ang mga magulang natin. Ako rin naman hindi ko sila nakilala. Pero ang mahalaga ngayon, may lolo pa tayo at nasa maayos tayong buhay. Mababait ang lahat ng tao dito. Ako lang talagang pasaway. Gusto ko kasing makita ang mundo sa labas ng hasyenda. Kung di ko siguro hinangad lumabas, baka hindi kita nakilala. Simula ngayon, lagi na tayong magkakasama. Dito ko na din patitirahin ang mga kaibigan mo, Clarita, apo. Ang lahat ng natatanaw niyo sa paligid ay pagmamay-ari niyo na. Makalipas ang ilang buwan mula na magkita silang muli, tulugyang nagbago ang buhay ni Clarita. Mula sa pagiging batang pulubi na sanay sa kalye at karahasan, isa na siyang prinsesa. May tahanan, pamilya, at pagmamahal na dati sa panaginip lang niya nakikita. Hindi na rin niya nakalimutan ang mga kaibigan niyang sina Noknok at Ana. Sa tulong ni Don Ponchelo, pinaaral niya ang mga ito at binigyan ng bagong bahay sa loob ng hasyenda. Lahat sila ay itinuring na bahagi ng pamilya. Sa gitna ng hardin, madalas maglaro ang kambal na sina Clarita at Brianna. Walang halong inggit, walang galit, tanging pagmamahalan at tawanan lamang. Ipinangako nila sa isa't isa na hindi kailanman sila maghihiwalay ulit. Isang hapon, habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, niyakap ni Clarita ang luma niyang bag, ang tanging saksi ng kanyang hirap noon. Sa loob nito ay ang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Pinagmamasdan niya yon habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Ma, Pa, salamat po. Alam kong kayo nagdala sa akin dito. Hindi ko man kayo nakasama, pero ramdam kong gabay ninyo ang naglapit sa amin ni Brianna. Lumapit si Don Ponchelo at marahang hinaplos ang ulo ng apo. Di ko man naibigay sa mga magulang mo ang pagkakataong makasama ka, apo. Ipapangako kong babawi ako sa inyo. Wala nang batang iiyak sa ilalim ng ulan. Wala nang apo kong magugutom o masasaktan. Niyakap siya ni Brianna. Simula ngayon, ako nang kakampi mo sa lahat. Hindi ka na ulit mag-iisa, Ate Clarita. Magkakapit-bisig silang naglakad papasok sa malaking bahay. Simbolo ng bagong simula. Sa kanilang paglalakad, unti-unting lumubog ang araw sa likuran nila. Tila ba nagbibigay liwanag sa bagong umagang darating. At sa katahimikan ng gabi, muling ipinikit ni Clarita ang mga mata at nagdasal. Hindi na para humiling, kundi para magpasalamat. At hanggang dito na lang po ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!